Sa nakaraang episode ay pinakita na ang pagsugod ng ating mga bida, ang paglaban ni Mereoleona sa Ancient Devil at ang pagtutuos ni Yuno at Langris laban kay Zenon, kung saan si Yuno ay nagtagumpay na matalo si Zenon. Sa pagpapatuloy ay sinabi ni Yuno na ang matatalo daw sa kanila ay walang iba kundi si Zenon at mawawala daw ito na may pagsisisi na kinalaban nito ang squad ng Golden Dawn. Makikitang malaki ang pinsalang natamo ni Zenon sa atake ni Yuno at sa isip naman ni Langris ay magagawa nilang talunin si Zenon at pagkatapos nun ay mapipigilan nila ang ritual upang mailigtas nila si Captain William. Sumunod ay pinakita naman ng panel kung saan nababagot na wika ni Banica na alam niyang may nakapasok sa palasyo subalit ang inaasahan niya daw ay si Noel ang magpapakita sa kanya. Kaya naman ipakita raw nila Captain Charlotte at Captain Real kung masaya raw ba silang kalaban, ngunit hindi raw sila magsisimula kung hindi raw kaya nilang talunin ang naging puppet na dating 8 Shining Generals ng Diamond Kingdom. Umatake ng Briar Magic si Captain Charlotte at doon ay naganda ng pangontra ang dalawang puppet at wika naman ni Banica na mas lumakas ang mga ito nang malagyan niya ng Curse Magic ang kanilang katawan, isama pa dito ang ginawang eksperimento ni Morris. Madaling nasunog ang Briar Magic ni Captain Charlotte at doon ay ginamit naman ni Captain Real ang kanyang Picture Magic upang magpalabas ng malalaking bato at mga sirenang gawa sa tubig. Wika ni Banica ay mukhang masaya raw ang Picture Magic ni Real dahil iba't ibang elements ang naipapalabas nito, ngunit hindi pa raw ito sapat samantalang ang Briar Magic naman daw ni Charlotte ay tila ba may mali dito na siyang pumipigil sa totoong kakayahan nito. Gusto raw sanang makalaban ni Banica ang gumagamit ng anti-magic, pati na rin daw ang gumagamit ng dark magic na siyang nakatalo sa kanyang kapatid na si Dante. Nais daw talagang paglaruan ni Banica sila Asta at Yami, ngunit kailangan niya raw pigilan ng kanyang sarili dahil bilang sakripisyong gagawin daw ni Yami ang pinto ng Underworld ay magbubukas, pero mukhang hindi naman daw pala ganun kagaling ito nang makita niyang si Yami ay daladala ni Zenon. Naalala ni Charlotte ang pagkabilib sa kanya ng mga guardian sa Heart Kingdom sapagkat genius daw siya kung maituturing. Kahit na nga raw ba na may malakas na sumpa ang nilagay sa kanya ay ginamit niya ito upang maging malakas, ngunit nagkakamali raw pala siya dahil ang sumpa raw pala sa kanya ang pumipigil upang mailabas ang totoo niyang kapangyarihan, at dahil sa mana method ay natutunan niya kung paano talaga gamitin ang sumpa sa kanyang magic. Sinabi daw ni Captain Dorothy na ang Curse Magic sa mundo ay nagmula lahat kay Megicula sapagkat si Megicula daw ang father ng lahat ng sumpa sa mundong ibabaw. Nagulat si Banica sa kanyang nakita sapagkat si Captain Charlotte ay gumamit ng mana method at masayang wika naman ni Real na gumawa ng mana method si Charlotte sa loob ng kanyang spell, kung kaya't napapaisip daw siya kung makakatulong daw kaya ang lupa at tubig sa magandang pagtubo ng mga halaman. Ginamit na ni Captain Charlotte ang kanyang modified Briar Magic at lumabas ang napakaraming asul na rosas na may kakayahang higupin ang sumpa ng kanyang kalaban, dahil kung mas malakas ang sumpa ay mas malakas din ang paghigop nito at mas lalago ang mga bulaklak. Napansin ni Banica na umihina na ang sumpa sa dalawa niyang puppet at doon ay nagsalita naman si Megicula na ginamit ni Charlotte ang sumpa sa kanya upang makagawa ng magic pangontra sa mga sumpa. Nabibilib si Megicula dahil sino ba naman daw ang mag-aakalang may makakagawa ng ganong klaseng bagay, at wika naman ni Charlotte na ang lahat ng kanyang karanasan sa mga nakaraang laban ang nagsilbing pataba upang maging mas malakas ang kanyang mahika. Kaya naman tikman daw nila ang totoong anyo ng kanyang Briar Magic at doon ay inatake niya ng pulang rosas ang dalawang puppet sapagkat ngayon ang asulat pulang rosas ay nagagamit niya na ng sabay at pinakita na nga ang bagong anyo ni Captain Charlotte. Sa isip ni Charlotte ay ililigtas niya daw si Yami at ipapakita niya raw kung gaano na siya kalakas. Samantalang si Real ay napaisip dahil nagawa daw pala ni Charlotte na maging kapitan nang hindi nito nagagamit ang totoo niyang kapangyarihan. Sobrang sayang-saya naman si Banica at makikita na ang pagbabago sa kanyang katawan at sinabing nakita niya raw ang pinakamahusay na kalaban para sa kanya. Nang babalakin sanang sumugod ni Banica ay nagulat ito sapagkat hindi na siya makagalaw pa, at wika naman sa kanya ni Charlotte ay sa kasamaang palad ay hindi na tayo maglalaban pa. Tanong naman ni Banica sa kanya ay ano raw ang sinasabi nito dahil matatanggal niya daw ang mga baging na nakapalupot sa kanya. Sagot naman ni Charlotte ay wala raw magagawa ang lakas laban sa kanyang magic dahil kung mas malakas ang kalaban ay mas hihigpit palalo ito. Hindi makapaniwala si Megicula na ginamit sa kanya ni Charlotte ang sumpa na siya mismo ang gumawa, at sagot naman ni Charlotte ay masyado raw kasing arugante at hindi maingat si Banica kung kaya't ganyan ang nangyari sa kanya. Huwag daw magsalita ng ganun si Charlotte dahil alam daw ni Banica na magkakaroon sila ng magandang laban nito. Sagot naman ni Charlotte ay hindi niya gusto ang katulad ni Banica kung kaya't bilang parusa ay mawala na raw ito nang hindi man lang nagagawa ang kanyang gusto. Sa sumunod na
panel ay pinakita naman ng eksena ni Jack at Nak laban kay Dante at doon ay nagpakawala ng maraming paghiwa si Captain Jack patungo kay Dante. Subalit si Dante ay hindi umiwas dito at nakatayo lamang sa kanyang pwesto at sinabing ang sorcery science ni Morris ang nagpaunlad ng kanyang pagpapagaling sa katawan. Nagbago ng muli ng anyo si Dante at sinabing tanging anti-magic na lamang ni Asta ang kayang makasakit sa kanya at ayon naman kay Nak na tama ang nasa kanyang isip dahil upang sila ay manalo ay kailangan nilang sumugal sa magic ni Jack na kayang humiwa ng mga bagay na imposibleng mahiwa. Biglang ginamit ni Dante ang kanyang gravity magic upang mapalood sila Jack at Nak. Sabay napatanong naman si Nak kung magagawa raw kaya ni Jack na umatake sa loob ng spell ni Dante. Pagkatapos nun ay tinawag niya ang isa sa kanyang mga devil na si Slotos. Ginamit ni Nak ang kanyang devil union na may katangian na pagiging matibay at doon ay namangha si Dante sapagkat meron din raw palang ibang devil host maliban sa gumagamit ng anti-magic. Habang nakahilata si Jack dahil sa matinding gravity ay tinanong siya ni Nak kung nasaan na raw ang pinapakita nitong matinding sigla kanina at tinanong kung ang pagiging mayabang at matangkad lang daw kaya nito ang malaki sa kanya. Wika ni Nak ay wag daw panay sat-sat lamang daw si Jack at patanong na sabi na bakit hindi raw ang skill nito ang magsalita para sa kanya na sobrang kinainis talaga ng sobra ni Captain Jack. Habang nagsasalita si Nak ay biglang sumugod si Dante at sa kanyang pagsuntok ay sinabi nitong wag daw siyang i-ignore nito. Bilang sagot naman ni Nak ay sinipa niya si Dante at sinabing wag daw paepal ito sapagkat kinakausap niya daw si Captain Jack. Napangiti naman si Dante at masayang sinabi nito na ipakita pa raw nila Nak ang ganong klaseng mali siya at tinanong sila kung mapapasero ba kaya siya hanggang sa pagbukas ng pinto ng underworld. Sa isip ni Nak ay kaya niya raw makipagpalitan ng mga suntok kay Dante ngunit hindi niya raw ito mapapatay kung kaya't kailangan niya raw ang tulong ni Jack at tinawag naman ni Dante si Jack at sinabing ikaw na gumagapang dyan. Narinig kong tinatawag ka ng isa na yun na kapitan pero nababagot ako sa iyo. Kaya naman doon ay susuntukin ni Dante si Jack at sinabing mawala na raw ito sa mundo. Sa papalapit na suntok ni Dante ay biglang naalala ni Jack ang nakaraan kung saan ang kanyang tatay ay isang mahirap na hunter at doon nila kinukuha ang pangkain nila sa araw-araw. Lagi daw sinasabi ng kanyang tatay na wag itong lalaban sa mas malakas sa kanya at nang malaman nitong ang magic ni Jack ay kayang mag-form ng mga patalim ay sobrang sayang-saya ang kanyang ama sapagkat bagay daw ito sa pagiging hunter. Gaya daw ng kanyang ama, si Jack ay sinusunod ang payo nito sa buhay at noong siya ay 13 gulang ang kanyang ama ay naaksidente sa kagubatan. Naisip ng mga tao na maaaring na-encounter ng ama ni Jack ang Panginoon ng kabundukan sapagkat meron nitong marka sa kanyang likod at napagtanto ni Jack sa kanyang sarili na siya raw ay sasali upang maging Magic Knights. Sa present ay pinakita si Jack ay napadila na naman at makikita natin ang suntok ni Dante ay malapit ng tumama sa kanya at doon ay napansin ni Nak na gumagawa si Jack ng mga blade sa palibot ng kanyang katawan. Minamaliit ni Dante si Captain Jack at sinabing si Yami daw ay isa din namang kapitan pero pinasaya naman daw siya nito at sa isip naman ni Captain Jack ay gustong-gusto niya raw talagang hiwain ang lahat ng nilalang na may tuturing bilang malakas. Napansin ni Nak na inihiwa ni Jack ang gravity magic ni Dante at doon ay umatake na naman si Jack habang sinasabi na subukan naman daw niya ang kanyang paghiwa sa katawan ni Dante. Doon ay napakaraming paghiwa ang pinakawalan ni Captain Jack subalit sagot naman ni Dante ay kahit anong gawing pag-atake ni Jack ay hindi siya magagawang patayin nito. Pagkatapos nun ay nakakita si Dante ng isang malaking praying mantis at sinabi naman ni Captain Jack na wag daw gagawa ng gulo si Dante sa mga insekto at sa wakas mga kaibigan ay nagtamo na din ito ng sugat at wika naman ni Nak ay mukhang minaliit kita Captain Jack. So hanggang dito na lamang muna ang ating review at kung nagustuhan mo ang ating video, syempre mag-iwan lamang ng like, follow and subscribe na din para updated ka sa ating mga anime review. Hanggang dito na lamang, goodbye!